Kamusta at hello mga kabilan? Ang ating nga pag-uusapan ngayon ay tungkol kay Jezebel na siya ring isang babaeng may ginampanang malaking papel sa istorya ng Biblia at kung bakit siya kinikilala bilang isa sa mga pinakamasamang babae sa istorya ng Biblia. Bago yan, kung magugustuhan mo man itong video, ay huwag ka na himayang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating susunod pang mga videos. At bago yan, ito muna ang ating intro. What? Si Jezebel ay isang prinsesa ng Phoenician noong ika-9 na siglo na napakasal kay Ahab, ang prinsipe ng Israel. Maya-maya, naghari sila bilang hari at reyna. Si Jezebel ay nagpatuloy sa pagsamba sa likas na Diyos na si Baal, ang kanyang mga mamamayan, at ang propeta ni Yahweh na si Elijah ay kinamumuhian ang mga nasabing kilos. Tulad ng kwento ni Cleopatra, ang kwento ni Jezebel ay isa sa mga intriga, pagmamahalan at sa huli, ang pagbagsak ng isang bansa. Noong ika-922 BC o before Christ, ang bansa ng Israel ay napunit sa dalawang bansa, ang Israel sa hilaga at ang Juda sa timog. Ang Israel ay napinsala sa mga panloob na pagkakaiba ng tribo, pagkatapos ay madaling kapitan ng mga madalas na pagsalakay. Gayunpaman, ito ay mahigpit na sumusunod sa mga paniniwala ni Yahweh, ang isa at totoong Diyos ayon sa Biblia. Ang Phoenicia, kilala ngayon bilang Lebanon, ay matatagpuan sa hilaga ng Israel at sa kabuuan na sa kabaliktaran lamang, kosmopolitan, populasyon at magkakaiba sa reliyon. Sa simula ng ika-9 na siglo, isang prinsesa ng Phoenician na nagngangalang Jezebel ay ipinanganak, anak na babae ni King Etbal. Hindi inalalarawan ng Biblia ang kanyang pagkabata. Ngunit mula sa mapanirang pangangatwiran, ipinapalagay na siya ay nakatira sa isang mabutihing tahanan at tinuruan ng pinakamahusay ng mga tagapagturo. Ang kanyang pamilya ay sumamba sa maraming mga Diyos. Ang pinakamahalaga ay si Baal, isang Diyos ng kalikasan. Habang si Jezebel ay lumalaki na isang babae, ang Israel ay nakurunahan ng isang bagong hari. Upang lumika ng isang pakikipag-alyansa sa Israel, inayos ng hari ang kanyang anak na si Ahab na pakasalan si Jezebel. Ang kanilang kasal ay nagsimento ng isang alyansa sa politika, ngunit ito ay isang dramatikong kaganapan para sa dalaga. Matapos tangkilikin ng isang buhay na may karangyaan, bigla siyang dinala sa isang konserbatibong lipunan at ginawang bantayan ito. Si Jezebel kalaunay na naging reyna ng Israel. Patuloy siyang sumamba sa Diyos na si Baal. Sa paggawa nito, nakakuha ng maraming mga kaaway. Ang kasiyahan ng kanyang mga mamayan ay dumating sa isang kritikal na punto ng kanilang gastos. Dinala niya ang 800 na propeta ni Baal sa Israel at inutusan ang pagpatay sa maraming mga propeta ni Yahweh. Sa pangunahing sandaling ito, si Elijah, isang Hudyong propeta, ay lumitaw. Ayon sa aklat sa Biblia sa mga hari, nagbibigay si Elijah ng isang propesiya. Ang kakilakilabot na tagtuyot na iyon ay darating sa Israel. Nakakagulat, ang tagutom at tagtuyot ay kumalat sa buong lupain ni Jezebel, ayon sa kwento. Ang kwento ni Nabot ay marahil ang pinakakilalang kwento sa buhay ni Jezebel. Si Nabot, isang pangkaraniwang nagmamay-ari ng lupa na nakatira malapit sa tirahan ng hari. Hiniling na ibinigay ang kanyang lupain kay Haring Ahab, kapalit ng ilang kabayaran. Dahil sa batas ng mga Hudyo, tumanggi si Nabot na isuko ang lupang ninuno ng kanyang pamilya. Pinuko ng pagtanggi si Nabot kay Haring Ahab. Maling pinagsabihan siya ni Jezebel ng pagtataksil at paglapastangan sa Diyos at sa hari, at pinatulan siya ng kamatayan. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang lupa at ibinigay sa hari. Sa puntong ito, dumating si Elijah at humarap kay Haring Ahab tungkol sa brutal na paglabag na ito, at pagkatapos ay hinulaan na si Ahab at ang lahat ng kanyang mga tagapagmana ay papatayin. Kakainin ng mga asos Jezebel, ayon sa sikat na kwento. Makalipas ang maraming taon, namatay si Ahab sa isang laban sa mga taga-Syria, at isang lalaking nagngangalang Jehu ay pinangakuan ng korona kung papatayin niya ang anak na lalaki ni Jezebel. Kaya kinuha ang kapangyarihan ni Jezebel. Tulad ng kwento,
nagpunta si Jehu sa palasyo upang patayin siya. At siya na may inaasahan na dadating ni Jezebel. Naglagay ng make-up at nagbihis ng kanyang damit. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita sa iba't ibang mga paraan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na siya ay simpleng nagbibihis para sa isang marangal na kamatayan. Naniniwala ang iba na pininturahan niya ang sarili sa pag-asang akitin si Jehu at kanyang maging asawa. Sa huli, itinapon siya sa bintana ng kanyang silid tulugan, naapakan ng mga kabayo at kinain ng mga aso. Nikilala si Jezebel na isa sa mga pinakagahaman sa kapangyarihan sa istorya ng Biblia. Pinapakan niya ang kanyang dignidad, moral at pagkababae para lamang maisakatuparan ang kanyang maitim na mga mithiin at itinuring siya bilang isa sa mga pinakamababang babae sa istorya ng Biblia. Kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag ka nang mayang mag-like, share at subscribe para laging kang updated sa ating susunod pang mga videos. Diyan lang po at maraming salamat. No! God, please, no! No!